Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aming math tutorial. Sa video na ito, matututunan natin ang isang mabilis na paraan kung paano kunin ang square root ng perfect squares sa loob lamang ng ilang segundo nang walang ginagamit na calculator. Napaka-useful ng trick na ito lalo na sa quizzes at exams, kaya makinig kayo ng mabuti. Bago tayo magsimula, alamin muna natin kung ano ang square root. Ang square root ay isang number na kapag minultiply mo sa sarili nito, ang magiging sagot ay isang given number na tinatawag nating perfect square. Ano ba ang symbol ng square root? So ganito yung symbol ng square root. Yung symbol na parang division ay tinatawag nating radical sign. At yung nasa loob niya ay tinatawag nating radicand. Kung ang x ay less than sa 0, ang ibig sabihin ay negative ang result o tinatawag natin itong undefined term o no real solution. Sa mathematical definition, ang isang perfect square ay dapat non-negative o positive o zero. Kasi 'di ba, kahit anong real number, positive man o negative, ang i-multiply mo sa sarili niya, ang resulta ay laging positive. Dahil dito, ang isang negative number ay hindi matatawag na perfect square sa real number system. Halimbawa, ang 16 ay perfect square kasi 4 times 4 is equals to 16. Pero ang negative 16 ay walang real number na pwedeng i-multiply sa sarili niya para maging negative ang sagot. Kaya sa basic math, ang square root ng negative value ay itinuturing na undefined. So ganito ang mga halimbawa natin ng undefined terms. Ngayon, sa video na ito, you will determine the square root of a given perfect square using the square root trick, solve a set of problems involving perfect squares by applying the square root trick step by step, and demonstrate the use of the square root trick in simplifying perfect square calculations. Ngayon naman, sumubok tayo ng halimbawa. Ano ang square root ng 49? Ang una nating gagawin ay mag-isip tayo ng number na kapag minultiply mo siya sa kanyang sarili ay makakabuo ka ng 49. So ano nga bang number yon? Ito ay 7, di ba? Kasi 7 multiplied by 7 is equals to 49. Kaya ang square root ng 49 is 7. Mag-try naman tayo ng iba pang numbers. Paano naman kung square root of 81? Gaya ng ginawa natin kanina, mag-isip tayo ulit ng number na kapag minultiply mo sa kanyang sarili, ang sagot ay 81. Ito ay 9, di ba? Kasi 9 multiplied by 9 is equals to 81. Kaya ang square root ng 81 is 9. Ngayon, itry naman natin ang larger number. Ano ang square root ng 256? Gaya ulit ng ginawa nating process kanina, mag-iisip ulit tayo ng number na kapag minultiply mo siya sa kanyang sarili, ay makakabuo tayo ng 256. Pero I guess mukhang mahihirapan kayo sa pagsosolve ng mga complex numbers o mga malalaking value ng number, di ba? At talagang gugugol kayo ng malaking oras sa pag-iisip ng number para dito. Ano nga bang dapat nating gawin upang mas mapadali ang pagsosolve natin ng mga ganitong given? Hayaan nyo akong ipakilala sa inyo ang isang trick na kayang isolve ang anumang number ng mabilis at madaling gamitin. This trick is called square root trick, which is a fast and easier way to find the square roots of perfect squares. So ngayon dumako tayo sa mga step na kailangan nating gawin. Ang unang kailangan nating gawin ay kabisaduhin ang perfect squares mula 0 hanggang 10 na makikita nyo sa ating screen. At tignan nyo naman ang last digit ng bawat value ng squares na naka-highlight ng red. Kung mapapansin ninyo na sum of the squares ay nagtatapos sa parehas na last digit, gaya ng 0 squared at 10 squared, 1 squared and 9 squared, 2 squared and 8 squared, 3 squared and 7 squared, 4 squared and 6 squared, and then lastly is 5 squared. So, ang ating unang example ay square root of 256. So, paano nga ba natin isosolve to gamit ang trick? Una ay
Tignan nyo ang last digit sa ating given, which is 6. And then, tignan nyo naman yung mga last digits sa ating squared numbers na naka-highlight ng red at hanapin nyo yung mga may square na ang last digit ay 6. So, ito ay 4 squared at 6 squared, di ba? So, ilagay natin ang 4 or 6 dito sa ibaba ng 6. At i-cross out natin ang dalawang number which is 56. Bakit nga ba kailangan natin i-cross out yung dalawang number? Dahil yun ang dapat nating gawin at laging dalawang number ang kailangan nating i-cross out. Kumbaga, yun yung pinaka-general rule natin to solve square roots using this trick. Pagkatapos natin ma-cross out ang dalawang number, may natira pa tayong isang number which is 2. Ang kailangan nating gawin dito ay titingin ulit tayo sa ating mga squares na ang kanilang value ay below or equal sa 2. Meron ba tayong value dito na equal sa 2? Wala, di ba? So, meron tayo here na below sa 2 which is 1. So, our answer will be 14 or 16. Paano nga ba natin malalaman kung ano ang tamang sagot? Ganito lang yun. I-bring down natin si 1 at i-multiply natin siya sa number na kasunod niya. Ano nga ba ang kasunod ng 1? 2, di ba? So, 1 multiplied by 2 is equals to 2. Ngayon, i-compare naman natin ang natirang number sa given, which is 2, dito sa nakuha nating product na 2. Kapag ang natirang number ay mas mababa sa ating product, ang pipiliin nating value ay ang bigger number dito sa ating nakuhang squares, o yung sa 4 or 6, which is yung 8. Kapag naman mas mababa ang natirang number sa nakuha nating product, ang pipiliin natin ay ang lower number. Sa case natin dito, equal ang dalawa. Kaya sa mga ganitong problems, kapag equal ang dalawang number, laging ang bigger number ang pipiliin. At dahil dyan, ang square root ng 256 ay 16. Paano naman tayo nakakasigurado na tama ang ating sagot? Ganito lang yan. I-multiply natin ang 16 sa kanyang sarili at makukuha natin ang 256. Sana nakakasunod pa po ang lahat. Okay, let's try another example. How about naman the square root of 729? Katulad lang ng ginawa natin kanina, tignan ulit natin ang last digit sa ating given, which is 9. And then hanapin naman natin sa ating squared numbers na naka-highlight ng red ang may last digit na 9. So, we have 3 squared and 7 squared. Gaya ng ginawa natin kanina, ilagay ulit natin ang 3 or 7 sa ibaba ng 9. At i-cross out ulit natin ang dalawang number. After we cross out the two numbers which is 29, may natira ulit na number which is 7. Tignan ulit natin sa ating squared numbers na below or equal ang value sa 7. May value ba dito na equal sa 7? Wala, di ba? How about below sa 7? Of course, meron. Ito ay 4, right? Ano naman ang square ng 4? 2 squared, di ba? So, ilagay natin si 2 dito. Ang ating magiging sagot ay maaaring 23 or 27. Katulad ng ginawa natin kanina, i-bring down ulit natin si 2 at i-multiply natin siya sa number na kasunod nito. Ano ba ang kasunod ng 2? It is 3, di ba? So, 2 times 3 is equals to 6. And then, i-compare ulit natin ang natirang number sa nakuha nating product. Ano ba ang natirang number sa given? It is 7, right? At ano naman ang nakuha nating product? We have 6. At ipag-compare ulit natin ang dalawang number sa isa't isa. Kapag ang natirang number ay mas mataas sa product, ang pipiliin natin ay bigger number which is 27. Kapag naman mas mababa ang natirang number sa product, pipiliin natin ang smaller number which is 23. Sa ating problem, mas greater than ang 7 kumpara sa 6. At dahil dyan, ang larger number ang pipiliin natin. So, ang square root ng 729 ay 27. Hindi na natin kailangan i-check dito since na-prove naman na natin siya sa una nating problem.
Diba madali lang gamitin yung square root trick? At maggamit nyo to sa inyong mga quizzes or exams dahil hindi na kayo google ng maraming oras sa pag-iisip kung ano nga ba ang kailangan yung number sa paghahanap ng square root. Ngayon, try naman natin isolve ang mas mataas na number. Ano nga ba ang square root ng 1,225? So, una tignan natin yung last digit sa ating given, which is 5. And then, tignan nyo naman yung mga last digits sa ating squared numbers na naka-highlight ng red. At hanapin ulit natin yung may square na ang last digit ay 5. So, ito ay 5 squared. So, ilagay natin yung 5 sa ilalim ng given. Pagkatapos naman nito, i-cross out ulit natin yung dalawang number na 25. So, sa ating given, may natirang number which is 12. Meron bang equal sa 12? Wala. How about naman sa below? Meron, yun yung 9. So, ano nga ba ang square root ng 9? Yun ay 3. So, ang lalagay natin sa ilalim ng 12 ay 3. So, ang magiging answer natin ay 35. So, ang square root ng 1,225 ay 35. Ngayon, itry naman natin i-apply yung square root trick sa worded problem. So, basahin muna natin. A square plot of land has an area of 144 square meters. How long is one side of the plot? So, ano nga ba yung hinahanap sa problem? We are looking for the length of one side of the square. Ang given natin is 144 square meters. Since it is a square, tandaan natin, all sides are equal and area is equals to side multiplied by side. So basically, we are finding the square root of 144. Ngayon, i-apply na natin yung square root trick. Ang unang step ay tignan natin yung last digit sa given, which is 4. And then, hanapin naman natin sa ating squared numbers na naka-highlight ng red ang may last digit na 4. So, we have 2 squared and 8 squared. Gaya ng ginawa natin kanina, ilagay ulit natin ang 2 or 7 sa ilalim ng 4. And then, i-cross out natin yung dalawang number, which is 44. After nun, may natira ulit na 1 sa given natin. So, titignan ulit natin sa ating squared numbers kung may equal or below ba ng 1. So, meron ba? Yes, meron. Yun ay yung 1 squared. So, lalagay natin yun dito. And then, ang possible answers natin ay 12 or 18. Ngayon, i-bring down natin si 1 at i-multiply natin siya sa number na kasunod niya. Ano nga bang kasunod ng 1? 2, diba? So, 1 times 2 is equals to 2. Ngayon, i-compare ulit natin yung natirang number sa given, which is 1 and 2. Yan. So, sa case nito, mas mababa yung natirang number sa nakuha nating product. So, ang pipiliin natin ay yung lower number. So, therefore, ang answer natin is 12. So, that's it for our math tutorial. Thank you so much for listening.